Okay, good afternoon. Nandito po tayo ngayon sa Ford Isabela. Kasama natin si Sir Dwayne. So, nakita po natin itong Ford Raptor. Akala ko ito po yung second gen lang na parang yung sumunod doon sa first gen natin na Raptor. Then tinitignan ko po yung mukha, ang lapad. Tamang-tama, nandito si Sir Dwayne. Kuwan na po natin, istorbohin na natin. So, Yes, bali, sir. Sir Dwayne, ito yung Yes, V6 na twin turbo gasoline. Yes, sir. Ito yung 2027 na bagong labas lang, sir. Actually, kadadating niya lang last week. Okay, sir. Ito, sir. So, nag-iisang unit lang namin yan. So, siya yung 3.0, sir, na twin turbo 4x4 EcoBoost. 3.0 V6 Yes, sir. twin turbo EcoBoost. So, Yes, sir. nabanggit nyo kanina, sir, yung unang lumabas na V6, walang EcoBoost. Wala siyang EcoBoost, sir. Ano ang EcoBoost, sir? Ano ang ginagawa? Parang for fuel efficient. Yan. So, Okay. fuel efficiency, sir. So, yung mga naunang naglabas, sir, ng V2 na walang EcoBoost, pwede silang magpalagay as an option? Hindi, sir. Hindi siya, walang option na Wala siyang option, i-modify. Yes, Okay. sir. Yes po. Magkano ang difference ng price nung without and with EcoBoost, sir? Yung without EcoBoost, sir, nasa 2.799. 2.799. Yes, sir. So, Then- 2.8. Okay. Yes, sir. Then, ito, sir, na I think nasa 2.840. So parang sorry sir, yung nauna 2840 ito. Yes, sir. Itong 2027. Yung sumunod, yung nauna sir. Nauna, sir. Yung previous is 2.799. So parang 40,000 Yes, sir. difference para sa EcoBoost. Yes, Okay. Kaya lang, yun nga po, yun lang ang downside. Sa mga naunang naglabas ng without EcoBoost, Yan. wala pong option to upgrade. Wala, sir. Kasi good para sa 2027. Model na. Model lang talaga Okay, so pang-pan na po pala. So, body-wise sir, pareho. Same, ng sir. May lahat. mga ibang small details lang Yes, na sir. bago, sir. Pwedeng istorbohin ka na namin, Yes, Sir sir. Dwayne, para sa mga kan natin, mga kasama natin sa Ito, sir. followers and Yung logo to, nag-iba. parang yung old school, sir. No, sir. Yan yung isang na bago. Then, check mo din, sir. Exhaust, sir. Double exhaust na siya. Okay, so dalawang exhaust pa rin. Same. Yung old, sir, pares lang. Same Dalawa lang, sir. din. Yung Oh. V6. V6. Okay. Okay, sir. Tapos sa mga simple details na Same lahat. Diyan, sir, sa bedliner, halos wala pa naman. wala. Okay. Sa interior, nakalock. Okay. Pwede ba natin mabuksan, sir? Pwede, sir. Mabigyan tayo ng opportunity habang nandito tayo. Nag-aantay po kasi tayo sa repair nung Ranger XL natin. So, habang inaabutan kasi tayo ng lunch break. So, habang nag-aantay, nakita natin, storeboy na po natin si Sir. Sa mga kwan po, sa mga nagbabalak na kumuha ng Ford unit, pakihanap lang po si Sir Dwayne. Yes. Sir Dwayne, yung family name niya, sir? Miteria, sir. Miteria. Miteria. So, Okay. pwede nilang kontakin sa Facebook page ko, sir. Ilagay ko naman sa Sige sir, nilagay ko yung details ni Sir Dwayne sa description po, pati yung contact number niya. Okay. Suspension sir, may nabago sir? Wala, sir. Same pa rin. Yung, Pero ito kasi, sir, yung mga 3.0 natin na Raptor, sir, is like yung box coil niya. Yung suspension niya. sorry sir, mas? Live po, sir. Live means? Means nun, sir, pwede mong baguhin. Okay, Yes. okay. Meron kang parang selection. Modes. Yes, sir. May Depende modes sa siya. terrain. Yes. Okay. Ang mga walang ganun, sir, yung mga 2.0 na Raptor, like yung diesel. engine. Okay sir. Pero yung first gen namin sir, meron na rin. Bahala akong, o sa engine Alam ko, sir, yung sinasabi mo, sir, yung drive modes yun. drive modes. Okay, okay. Suspension mode, wala. Wala, Fixed. sir. Ito Okay. lang ang meron. Ayun, okay. Tapos, pwede mo rin baguhin yung exhaust mode. Okay sir. Quiet. Pwedeng Baka yung... mode. Yun, sir. Mhm. Yes, sir. Interior natin. Okay, sir. Sige, punta ako sa kabila, sir. Sige. Then, same pa rin po. May assist, tailgate assist. And then, ganda po ng logo niya. Old school. Okay, sir. So, dito sa likod, sir. Yan, sir. Okay. Halos wala naman Nabago po difference. sa first gen. Dito na siya. Yung old po kasi natin nandito. Pero ito po, same sa mga Rangers natin. Nandito na. Yes, sir. Nakatago na. Okay. Itong stepboard niya, sir, same pa rin. Yung magnesium ba to? Plastic siya, sir, pero makapal. Okay. So binago na po Binago, dito. sir. Opo. Yung sa atin kasi sa first gen, magnesium yata. Oo. Kaya Mabigat yun. isa sa mahal yun po. Oo. So nag-develop sila ng hard plastic na. Okay. Ang ganda po ng loob, kulay red ang accent. Tamang-tama, I'm red.
Baka makapagpa-budget kay boss. Tapos meron pa rin po rito yung kanyang adapter. And then dito po yung old, yung cigarette lighter. Dito po kuwan na, isang USB-C na, saka isang USB. And then meron na rin siyang air vent dito, yung Gen 1 wala. Okay. Ayan, tingnan po tayo. Buti na lang po nandito si Sir Dwayne at meron tayong free tour guide. Okay. Yan, sir. So same, nandito po yung button, nandito lahat, Yes, sir. same. Ito lang nagbago. And then yung Ford Performance sir, nandito pa rin. Yes, sir. Diyan, natakpan lang, sir. Alam mo Sir Dwayne, napakatibay niyan. Yung first gen natin, 7 years old na. Hindi, parang hindi nabubura, naapakan pa. Okay. Yep. Okay, Ito, ang sir, yung sinasabi ko, may mga nabago. So, Yes, pwede sir. mong baguhin yung steering mode. Okay, sir. Yan. Steering mode. Paano yan, sir? Parang... I-on natin, sir, yung accessories niya. Okay. Okay, so push the button. Yan, sir. Okay. Yan ang transport mode. Yan. And yung digital kwan na po lahat. Yes, sir. Or Digital, sir. yung instrument cluster Yes, sir. niya. Kasi yung old natin may mechanical pa. Ito, sir, is digital. Pure digital na po ito. Nandito pa rin po yung famous red dial. Yan, sir. Ang yung sinasabi ko, ayun, yung Exhaust exhaust mode, Okay. normal, sport, then Baja mode. So, pwede mong baguhin kung ano yung gusto mong ano, sir. Okay. Yung drive mode sir, nandyan pa rin. Yung drive modes natin, sir, nandun. Ito, sir. Okay. Modes niya. So, andyan na rin, sir, yung 4x4 mode, for high, for low. Okay. So pag drive mode sir, dial gagano mo Yes, siya. sir. Yes, Pero sir, pag Normal. live po pala yun. Yeah. Normal, sport, slippery. Let's say slippery siya sir. Automatic siyang magfo 4-wheel drive, hindi? Yes, sir. Nakita mo yun, sir, lumipat. Nag for all. Ay, sige sir. Pakita nga natin, hindi ko napansin. No? So let's say slippery po, pumunta sa 4-all, 4A. Sir. Sa 4x4 na yan. So all-wheel drive sir. Yes, sir. Meron siyang all-wheel drive po. Hindi na lang siya 4H saka 4L. Low. 4 low. Ito 4A means all-wheel drive kwan po siya. And ang isang significant change po sa selector ng gear shift selector, ito po iba na itsura niya. Mas bumaba. Parang mouse na po siya. Actually, itong Raptor natin is parang binase kasi siya sa Mustang, cockpit sir. ng jet. Jet plane. Yes, sir. Okay. Kala ko sa'yo Mustang. Kasi meron din siyang wireless Wireless charging. charging. Okay. Tapos electronic parking brake na wala na yung dito hinihila. Tapos ito yung kwan niya malaki na. Parang sa kwan na natin po ito sa mga Rangers, same na. Sir. And then ito po same sa Rangers. Okay. Ganda po ng accent niya kasi bagay sa kwan natin, sa accent natin sa company na Red. And then same po, merong instrument panel lighting. Yes, sir. Brightness. And then yung adjustment ng kwan sir, ng headlamp. Yan, sir. Ito pa rin sir, yung adjustment. Yes, sir. Bali yan, sir. Nakalagay na sa automatic. Sabihin yan, sir, pag nakalagay sa A, automatic na yung headlights. On off sir. Yes, Pero yung first gen sir, meron na adjust yung kwan niya, yung headlight. level, sir. Ito Yes. kasi, sir, is... Automatic. Yes, sir. Okay. Iba yung ano niya, matrix LED ano kasi sir. So gumagalaw 'yun. Okay. So hindi katulad nung first gen na manual. Yes, sir. Ito po, automatic na. Yes, sir. May Pag- sensor ng sarili. Pag open lane, wala kang kasalubong. Kusang mag-high yan. Okay sir. Then pag may na-detect kang si ilaw, kusang maglo-low. So, Mas gumagalaw. kwan na po, talagang pina-high-tech siya. Yes. And paddle shifter, same pa rin po. Same pa rin halos itong construction ng mga flasher. Same. Ito lang po, may nakalagay na Raptor dito. Yung sa atin yata wala. Hindi ko matandaan po. Yung first gen sir, wala no? Hindi ko Hindi ko matandaan. Hindi ko rin Kasi hindi ko rin napapansin. Basta ako makapag-drive, then okay. Naka-Raptor ka, sir? Yung first gen sir, Anong year mo? 2019. Upgrade ka na, sir. Sakto Ah, yung A7. Actually sir, nagsasabi nga. Kaya lang sir, paano ang kwan nito? Fuel consumption, V6, gasoline. V6 gasoline, sir. Expect mo rin naman na Pero power. oo. Power talaga. Hindi ka mabibitin sa power. Kasi sa atin sir, ginagamit natin mostly sa mga bundok, sa mga project sites. So talagang laking bagay talaga ng Raptor na. Kasi darating lang po namin, galing Sierra Madre. And yun po, hindi masakit sa katawan magbiyahe kasi parang kang nakakotse dito. Oo, sir. So nga't lalo na ngayon, po ito ngayon. kasi Kasi may ito sir, suspension, Yes. okay?
Naka-transport mode kasi sir. Okay, so hindi kailangan magalaw. nating tanggalin. Parang factory lock niyan sir. Okay, Sasakyan. so hindi natin. Itong Arsa, anong Parang ano lang sa mga mode settings sir. may sariling setting, Yes. Raptor na. Okay, Raptor Yes. mode, parang dinosaur na siya. Hindi sir, parang yan. Kung ano yung mga nakaset na modes ng Hmm. drive modes, steering wheel mode, yun, makikita mo doon. So parang shortcut keys lang siya. Actually, Sir Dwayne, meron akong kagagawa lang na short review habang nasa site kami. Sinusundan namin yung Raptor, naka-Jimny kami. Gumawa na ako ng short review nung 7 years ng Raptor. So, pag na-load ko yun, sir, pwedeng pa-watch na lang. Yes sir, pwede Pa-follow. i-transfer sa amin. Pwede namin i-post yun sa Facebook page namin sir. Ay, sige, sir, sige, sige. Kasi parang testimony na rin yun sir ng client. Yes, sir. Meron akong pwedeng i-share sa inyo, sir, yung biyahe namin sa from La Union to Tabuk via ano ba yung dadaanan mo, sir, na mountain range. Ang ganda, sir, ng daan dun. Then I-share dagdag ko lang sir. din sir, ito pala is yung speaker niya is mas premium na siya compare sa mga Ito yun, sir. 2.0. Yes, naka BNO siya sir. Bang and Olufsen. Okay. Tapos same, sir, pala ito. Electric pa rin. Then may subwoofer sa sir sa likod. Okay. So, yun sa entertainment. Yes sir. Okay. So, anything else, sir, na... ito, sir. Anong kwan na nito? Iba na? Abang lang yan sir pag in case na magdadagdag ka ng auxiliary. Okay. So, may ano So, nagbigay na po sila ng free switches. Fog lamp. Sa ibabaw na lamp. Or kung ano. Compressors. Nandito na lahat, sir? yes sir. Kailang paano mo lalagyan, sir, ng details? Wala, no? Wala. I-memorize mo. Compressor. Sir, siyempre ikaw naman magpapakabit. Compressor. Saan ang compressor dyan? Baka ito. Ayan, parang gano'n. Okay, maglagay ka na lang ng guide dito. Aux 4, compressor, aux 5, tail, reverse light. Okay, so ito, same pa rin po yung construction niya. And sa sound. Kwanto, sir, no? Diba sa may... Sir. Mic ba to, sir? Yes sir. Yung Parang kwan, pinaka-mic. yung kwan niya, sir, yung parang sound suppressor niya. Parang may nabasa ako, sir. Subwoofer sir. Pinapatahimik niya yung cabin para sa noise cancellation. Meron akong nabasa sa manual one time, parang may Raptor noise. na next gen sir. Yung first time. Hindi ko ano yun, sir. Tapos ganda po rito, may ilaw. So may guide kayo, may illumination. Okay, and then ito po. Okay. Okay. And then, sir, ano to? Parang... For ano yan sir, pagdadan ka ng off-road, Mhm. parang quick button lang. Okay. Pindutin mo sir. Ilalabas na camera doon. Okay, Yan, sir. Sa infotainment. Mhm. Yan. Para in case na medyo malubak, hindi ka na gumaganon. Okay, nakikita mo yung kwan, sir. Sa may ilalim. Parang may second eye ka. Oo, sir. Okay, nice, okay. So parang second eye po ito para yung malalalim, nakikita nyo po kagad. Ayun. Yan. Then doon mo rin makikita sir yung yung locking differential mo. So ito kasi sir Okay. is may front locking differential, then locking differential sa likod. Saan yung switch, sir? Diyan din sir, doon sa pininot mo kanina. Ito na, sir. Yes sir. Okay. Pag pininot mo yun sir, lalabas doon. Yung first gen po, hindi ko matandaan kung may locking meron din po Yung yata. 2.0 sir na diesel is may locking differential sa pero sa likod lang. Okay, so ito sa pati front. Yes, yun naman yun. Di pag may locking differential ka, sir, di ba independent suspension pa rin to? I think Paano niya kaya... Okay, sige, sir. Medyo technical. Yes, sir. Hindi ko rin kasi masyado pa. So, sa mga mas nakakaalam, so, pwede pong pero pwede kong aralin sir pag ganun. Yes, sir. Ito po, iba na rin yung kanyang kwan. Yung old po natin, mas marami itong gamusa. Ngayon po, mas marami itong leather niya. Okay, ganda pa. Ganda ng pagkaka-accent niya. Okay, and then same po. Dito pa rin yung kanyang engine bay. So, Check pwede mo, sir. natin i-open Okay, para makita natin yung kanyang 6.0. Oh. Okay. 3.0, sorry. V6 EcoBoost engine. Okay, so yun po yung kanyang Okay. Sir, same pa rin, 10 speed. 10 speed. 10 speed pa rin. So same po yung diesel and gasoline. Ito sir, yung gasoline is twin turbo siya. Hindi siya bi-turbo. Yung diesel kasi sir na Raptor is bi-turbo. Bi-turbo, Yes, okay, sir. Ito sir is twin, so sabay. Pag pinapa-
Talagang bibigyan Actually sir, ng hindi ko power. masyado. Akala ko bi-turbo means ibig sabihin same with twin turbo. Hindi sir. Yung by means kasi sir is support lang. Pag nabitin yung single sir, papasok yung isa. Yung pangalawa. Okay, Ito okay. sir sa by twin. So nasa isang shop sila. Yes, sir. Ito talagang nasaan yung turbo niya sa? Yun nga yung hinahanap ko kaninang umaga sir. Kasi hinahanap din namin. Ayun sa sa yun, bayan. yun sa. Ayan, makikita ka agad yung turbo yan. Yun, Supply sa hangin. Ito sa yung pangalawa means kung magkatabi. Hanapin natin po yung pangalawa. Ito is aircon compressor. Doon yung saan po ito? Okay. Hindi ko rin makita kung nasa. Medyo ang taas na po kasi tignan mo, kailangan natin ng tungtungan. Okay. Pero susundan lang natin yung linya ng hangin sir. Kasi ito yung turbo to sir. Ito rin yung isa. Air ducting niya. So, hindi ko alam sir kung yun. Hindi ko lang masilip. Sobrang ano na kasi sir. Sir. Kasi ano na siya 3.0. Then timing belt, ay timing chain. Timing chain sir, okay. Hindi siya Kapapalit timing lang belt. din natin nung dito. Yung 90,000 plus niya. Nagpapalit na tayo ng timing belt. Belt yun sa'yo sir. Belt sir. Ito sir is chain na. Chain na. So, ito sir, I think is air cooler. Oil cooler, sorry. Kung hindi ako nagkakamali. Ibang-iba na yung makina po niya. Yes sir. Sorry sir, Dwayne. 2.890 or 2.840. Oo sir. Pero double check ko lang sir sa ano. Kasi August 1 na ngayon sir. Yes sir. Every month kasi sir. Okay, and kwan lang po for info, 2027 model Yes, sir. na po ito with EcoBoost. So yung lumabas before 2027 is non-EcoBoost. So para po sa mga gusto pa ring ma-enjoy yung power, yung features nito pero kwan pa rin, kailangan na pa rin natin yung fuel economy and efficiency like sa atin po sa construction. Although gusto natin yung malakas pero kailangan po natin sa fuel efficiency dahil business po yung pinupuntahan natin. Pero kung purely leisure po tayo, normally hindi po natin iisipin yung fuel economy Yes. kasi gusto nating palabasin yung real power ng engine para hindi sayang. Yes sir. So yun po, babalansehin lang natin. So again, yung lagi ko pong sinasabi sa mga previous vlogs natin kapag namimili tayo ng sasakyan, ang una pong question natin is yung why, bakit po natin bibilin ito at para saan? Kung saan mo gagamitin. Saan gagamitin? Kasi kung purely pang normal na trabaho, pang karga ng mga semento, graba, hollow blocks, Nag-recommend. hindi po kasi masyadong mahal. Pero kung gusto po natin yung medyo lifestyle pickup Yes sir. na makakapagtrabaho pa rin pero less kasi unang-una katulad po ng loading capacity dito less than 1,000, nasa 600 lang. Yes sir. And then normally hindi pa natin sinasagad, 500 lang. Yes sir. So hindi po ito yung right na tool. So always remember po the right tool for the right job. And Meron then naman tayong mga right na car para sa ganun. yes sir, katulad po nung Rangers natin, nung Ranger kinuha White natin lang. yan, 1 million plus. So kung almost 3 million to, almost 3 pickups na po ng Ford Ranger XL ang katumbas nito. Yes. Pero again, nasa atin po kung meron tayong extra money to spare and gusto nating i-enjoy to at the same time nagwo-work hard naman po tayo sa trabaho, then okay po ito. Kasi kung way back 2019, kung iisipin po natin yung 2019 Raptor natin, talagang medyo mahal din po siya during that price range. Kasi ang pinaplano lang po natin before is yung Hilux na E na 4-wheel drive, which is half the price nung Raptor noon. Kaya lang 7 years ago, speaking now, hindi po kami nagsisi sa pagpili ng Ford Raptor kasi sa dami po nung napuntahan noon, sa dami na tinulong niya sa ating mga projects, nabawi po niya yung kanya, yung value niya. And until now, knock on wood, sa awa ng Diyos, napakaganda pa rin ng performance niya for 7-year-old, parang bago pa rin po actually. So, yun po yung titingnan natin. Ano po ba yung value na ibinibigay ng sasakyan? So let's say ito po, bibili tayo ng almost 3 million na unit pero magi-stay lang siya sa garage. So hindi rin po siya sulit. So dapat po sinusulit din natin siya kasi para kumbaga mailabas natin yung real value niya para sa unit na binibili natin, okay? Pero kung tinitingnan ko po ito, napakaganda po sa totoo lang. Kumbaga kung meron po tayong pangangailangan at merong enough budget, talagang pwede po natin i-consider to. Pero most likely po yung diesel ang kukunin siguro natin.
medyo nag-aalangan tayo sa 3.0 na V6 engine. Parang talagang kahit anong tipid po siguro natin gawin dito, talagang kakain. Pero Sir Dwayne, ano ang kanya? Designed factory fuel consumption niya per Before kilometer. kasi sir, nasa 5 to 6 yung hindi EcoBoost. So 5 to 6 kilometer per liter. Yung old po, yung non-EcoBoost. Ngayon sir siguro, kaya niya siguro 8 to 9. Depende sa driving habits na. Okay, so 8 to 9 po ngayon itong with EcoBoost. Again, depende po naman. Talagang malaking bagay po yung pinanood out ni Sir Dwayne about sa driving habits. Kasi kahit gaano po katipid yung makina, kung tayo po medyo laging nangangarera sa daan, Yes sir. medyo kakain at kakain po talaga. Yes sir. Saka syempre yung terrain po na pinupuntahan natin, pag lagi tayong dumadaan sa bundok, maraming akyatan, talagang kakain po ng diesel or gasoline. So mapagka rin ka sir? Sige nga sir. Pakita lang sa viewers. Sige sir. So unang-una sir, ipakita natin yung kanyang yan sir. Sige sir. Sige sir. Ipakita ko lang po ulit ito. So again, yung engine na kanya. Hindi natin nag-text sir. Okay. Wait lang. Susi. Sige sir. Okay. Yung susi po. Kasi pag malayo po itong key fob niya, hindi niya ma-detect. Ayun. Okay, then makikiusap tayo kay Sir Dwayne. Okay, transport mode. So yun po, kaya sinabi ni Sir kanina na medyo may mga gumagana features ibang na hindi features, wala na. Okay, ngayon. Padaling ka, sir? Yes sir, makikiusap tayo. Pag-start niya, then makikinggan natin yung kanyang engine roar ng V6 engine 3.0. Wow. Iba po kasi gasolina, kaya ang tahimik nung start na. Then halos wala pong vibration nung in-start. Tapos siguro, tingnan nyo po yung kanyang sound. Oh. Anong mode to, San? Normal mode pa lang po ito, ha? Kasi naka-twin exhaust na po siya. Yan. Tapos, pwede natin bago-baguhin. Ito po, sport mode po. Baka mode naman po ito. Wow. Wow. Okay. Sir? Pati, okay? Quiet. Opo. So, ito po, pinakatahimik niya. Ay, hindi po tayo pwedeng mangistorbo sa mga paaralan, sa pupunta tayo ng mga hospital, kailangan natin tahimik sa mga church. So, i-quiet mode po natin. Ay, nakakatawa. Actually, ang mga features po na yan, na lang siya accessory. Actually, kung hindi man natin kailangan. Pero, since nilagay na po yan dyan, nandyan na. Kaso, ang nagiging penalty po, tumataas yung cost ng production dahil nadadagdag po yung mga features na yan. Okay. Ganda po. Kaya lang, talos pupunta na po siya ng 3 million. Tapos, meron na rin po pala siyang pan dito, air vent. So, Animation niya sa dashboard. yes, sir. May mga nabago doon. Okay pa. Pero, again, mga kwan na lang po yun. Mga additional touches. Kumbaga, ito po, same pa rin yung kanyang upper ball joint arm. So, same pa rin po siguro ito kasi tinitignan ko yung design niya. Hindi siya removable. So, papalitan pa rin po yung upper arm pag nagpalit ng ball joint. And then yung lower ball joint niya. Okay, so same po. Ito yung kanyang arm. Parang lumaki po itong kanyang lower arm. Iba na po yung design niya versus sa old. Mas maliit po yung old yata. Okay. Okay. So yan po ang ating walk around and tour po ni Sir Dwayne sa ating 2027 Ford Raptor V6 3.0 gasoline engine with EcoBoost. Okay? So ilalagay ko po yung description ni Sir Dwayne sa baba, and then sa mga gusto pong mag-inquire, you may contact him directly po. Hindi lang po itong Raptor ang nandito, merong Territory Hybrid, merong Everest, okay, and then hybrid po. Standard model. Standard. Oh, meron palang standard and titanium sa. Yes sir. Kung ba Ito yung top of the titanium line. highest? Yes, sir. Okay. Magkano ang price ng highest titanium? Ito sir is 1.599. 1.599 and standard, sir? 1.399 sir. So, 200,000 Yes. difference pa. Okay? So, again, pa-explain po natin kay Sir Dwayne yun pag nandito tayo. Kung worth ba yung
200,000 difference. So normally ganun po kami namimili kung may difference yung highest saka yung standard, Yes, sir. kung worth ba yung 200,000 na yon, ganon. Yes, sir. Or kailangan ba natin yon kahit na worth kung hindi naman natin gagamitin. So 200,000 is still a big money po. Yes. Kayang bumili po ng tricycle na 4. So ganun po tayo ito lang po ang napansin ko dito. Hindi katulad nung first gen natin na meron ng hydraulic assist. Ito po binalik sa old. So kwan po siya na downgrade. Hindi ko po alam ba't ginawa ng Ford yun. Kasi again, about yung diniscuss po natin before about manufacturing cost. Every kwan po kasi na nilalagay nating features, dumadagdag po yan sa cost. So siguro po dahil medyo mataas na ang cost ng 3.0, tinitignan nila yung mga sa tingin nila pwede nilang i-cut na wala namang kinalaman sa quality. And ito po actually is kwan po ito. It makes sense pa rin. Siguro po ang mangyayari rito, merong third party parts ilalagay dito, parang yung ginawa natin sa Jimny, nilalagay dito para ilalagay dito, hydraulic assist na po yun. So hindi na natin nagagamit ito. Kasi malaking bagay din po ito, lalo pag medyo mataas-taas na sasakyan na. Medyo mabigat-bigat din po yung hood na yan. Okay. So Sir Dwayne, again, thank you sir. Thank you, sir. Thank you po. So, okay, so hikayatin po natin si Sir Dwayne na mag-invite sa mga interested po na pumunta rito. Sir Dwayne. Okay. Hello po. I'm Dane po, sales consultant of Ford Isabela. Sa mga nagtitingin po ng units natin, Everest, SUVs, pickups, and hybrids, kontakin niyo lang po. Okay. So ilalagay ko po yung contact details ni Sir Dwayne dito sa Ford Thank you Isabela. so much. Very happy po kami rito. Lahat po ng mga Ford natin galing dito. Yung after sales, lahat po. Very, very happy po tayo. Okay. Salamat po. Thank you, Sir Dwayne. Thank you, sir. Salamat. Okay, again po. Ito po ang contact details ni Sir Dwayne Miteria. Dito po sa Ford Isabela. So, ito po. Kontakin nyo lang po siya directly para makapagpa-set po tayo ng appointment pag nandito kayo sa area. Kwan po dito, napaka-kwan po nila, very, very... Yan, ito yung Facebook page ko, sir. Facebook page din po ni Sir Dwayne. Yan po. So, andyan po lahat ng pwede post po na kayong mag-message. Yan. Gusto niyo rin pong i-follow. Magko-contact din po tayo kay Sir Dwayne kung ano yung mga gusto nilang pwede nating ma-share na videos dito. Yes, sir. Kasi po, kumbaga ang first Ford po natin is yung Raptor. So, 7 years ago, then kumuha po tayo ng 3 Rangers para sa mga sites and very, very happy po tayo sa performance nila. Talagang working well po sila. Yes, sir. Ito po pwede nating isama sa Dream, pero hanggang ngayon po sa Dream kasi hindi po ma-approve dahil hindi makapagbuhat ng semento. Hindi, sir. So, yun po ang normal na mga requirements natin para ma-approve. Makakapagtrabaho ba siya sa construction. So, pag hindi, nako, medyo mahirap po siyang i-approve. Okay? So, yan lang po. At again, maraming salamat po. Thank you po, sir. Thank you, Sir Dwayne. Yes, sir.